Hi guys, another day, another video na naman tayo. So for today's video, tara at samahan nyo na naman nga akong gumawa nga nitong writing pad or pad paper. Bali, 3 piraso nga itong order ni client and yung in-order niya nga is yung nakabind nga. So ito, nakapag-print na nga ako dito ng ating mga insert. So yung ginamit ko dito na papel guys is direct na sa A5 size. Pero ikakat ko pa ito or magbabawas nga ako kasi yung template ngayon natin is 14.3 by 210 mm yung size niya. Kumbaga 14.3 cm by 21 cm. Bali yung height lang naman niya yung babawasan natin. So yung width niya is same pa rin. Ayan, ito nga, nag-cut na nga ako dito. Gamit nga itong electric paper cutter ko nga. Pero guys, kung wala kayong pang-cut and nakapag-buy na kayo ng naka-pre-cut lang, pwede naman yun na size na. Pero kapag nag-print kayo ng writing pad, sa mga nag-avail ng template ko, so i-print nyo yun siya sa naka-PDF and naka-actual size dapat siya. So yung ginawa ko nga na template, so according sa research ko nga, kaya yun nga yung size na ginamit ko. And after nga natin siyang makat, ito nag-corner puncher naman ako dito. Gamit nga itong corner cutter ko nga. O, diba? Heavy duty na nga ito, kaya ayan, mabilisan na din talaga yung paggawa. And after nun, ito nakapag-print na din tayo dito ng ating cover. So, dahil naka-bind siya, so naka-front and back yung cover niya, kaya ayan, sa isang A4, dalawang cover yung piniprint ko. Or kung baga, dalawang layout nga siya. So, ayan, naglagay lang ako ng photo top. Yung ginamit ko nga is matte na photo top. And syempre, ito ko ikakat nga lang natin. So, dahil yung size ng ating insert is 14.3. So, kapag dito sa cover, guys, nag-a-adjust ako or dapat mas malaki nga siya para pag nag-bind tayo, yung insert is paloob, hindi siya palabas. So, yung cover natin nasa 14.4. So, nagdagdag lang ako ng isa. 1 mm. After nga natin makat itong cover natin, so ayan, kinorner puncher ko din siya. And after nun, ito assemble na natin or i-combine na nga natin sila dahil magbubutas na nga tayo. So ito, kung nakikita nyo guys, ayan, mas lamang talaga yung natin, cover natin. Para kapag nag-bind nga tayo mamaya, so paloob pa rin yung insert natin. So ayan, natutunan ko lang din talaga yan siya. Dati kasi lumalagpas talaga yung insert ko. Hindi ko alam kung bakit. So kailangan pala ng diskarte. Char. So, ito after natin doon. So, magbubutas na nga tayo. So, ito yung gamit ko na binding machine, guys. And, maganda ito. Medyo pricey lang siya compared dun sa color black. Pero, kagandahan nito kasi is na-adjust nga yung butas niya. So, hindi ka na magtansya-tansya dito. Pwede din naman ito gamitin sa mga hardbound. So, yun lang. 1.5 mm lang yung kaya niya na chipboard nga. So, after nga natin siyang mabutasan, ito, ibabind na natin. So, yung gamit ko dito na wire is 14.3. And syempre, goldy nga yung wire natin. So, nagustuhan ko na din talaga itong kulay na ito. And tingnan nyo naman yung pagka-bind natin. Napaka-perfect, char. Ito, fast forward na. Natapos na nga natin itong 3 writing pad natin. O, diba? Apaka-bongga. Kahit Biyernes Santo nga. So, ito, tinapos ko pa rin itong order natin. Para bukas nga, mapa-ship na nga natin. And syempre, proceed na tayo sa next order. O, diba? And syempre, ayan, still available pa rin po yung writing pad template natin.